Ba't hindi na lang ang gawin niya? Mangampanya siya, parehas laban, fair fight. Ba't hindi na ang gawin niya? Pumunta siya sa mga kabataan, pumunta siya sa mga magulang niyo, pumunta siya, umikot sa lungsod ng Gapan, nang malaman niya at madama niya kung ano ang nararamdaman ng taong bayan dito sa lungsod ng Gapan. Hindi yung ipapadisqualified mo. Isipin ko, 21 anyos, yung inyong magiging boses sa sangguniang panglungsod, gusto nung kalaban niya ma-disqualified. Sa bagay, alam niyo, ano reason? Ba't pinapadisqualified? Gusto kong balita sa inyo ng magandang balita. Alam niyo, sino hindi mo nag-aaral sa Gapan City College? Magkasakamay. Marami. O sige, sino nag-aaral dito sa Manila? Dito sa Manila. O sige, pero importante lahat, taga rito kayo sa Gapan. Gusto kong ibalita sa inyong lahat na magpapagawa ko dito ng sports complex. Alam niyo ba sports complex? Yung meron siyang oval, may grandstand, ang laman ay mga 8,000 tao, may Olympic size swimming pool, mayroong ganitong gym na basketball court na 8,000 ang seating capacity, may dormitoryo para sa inyong lahat na kabataan yun. Yun ay may pondo na, hindi ko lang pinaplano, may pera na, hawak ko na po ang pera para sa inyong lahat yun, para lalo nyo pagbutihin ang pag-aaral nyo. Okay? Yung mga taga-Gapan City College naman, nagpondo din ako ng 400 million, aalisin na natin, iiskwelahan natin sa likod ng City Hall. Doon natin ilalagay sa highway, kasing ganda ng building ng De La Salle University, yung gagawin natin na building. Palis mo nga yun, ayoko na may ganun. Tapos, eto gusto ko kasi, kapag sinabi nyo, na kami nag-aaral sa Gapan City College, ipagmamalaki nyo. Gusto ko, kapag kayo nag-aaral, inispirado kayo. Ito yung binabanggit ko na yan, meron na yung pondo. Hindi na pangarap, hindi na plano. Tinatapos na lang po yung design. Kaya hanggang sa isang buwan, ibibigin na yan. Gusto ko kasi the best para sa mga batang Gapan. Oh. Ayun lang kasi nahihinig kayo Akala nyo, nakalimutan namin kayo ni Bukal Dodong. Okay, hindi pwede mangyari yun. Inihuli ko lang po talaga yung mga batang Gapan para na naman masabi yung mga ibang distrito. Oh. Andito na si Max, si Vice Mayor Max. Halika ka dito, Vice Mayor Max. Saka si Mayor Joy. Ayan Oh. Eto. Nakakasal kayo ba? Mas malakas pa. Paano kayo kaysa sa akin? Basta ako, wala kaming hinihingi kapalit sa inyo. Hindi kayo dapat magpasalamat sa amin. Isa lang hihingi ko sa inyo. Mag-aral kayong mabuti. Mag-aral kayong mabuti para kapag maayos na ang buhay nyo at meron na yung kapasidad na tumulong sa kapwa nyo, huwag nating kalilimutang tumulong. Tandaan nyo yan At habang tumutulong kayo sa kapwa nyo, maalala nyo, si Kuya Eming, para nyo ng pinapasalamatan. O okay ba yun, Pagbutihin yung pag-aaral nyo. At ngayon, tutuloy ko mamaya, pagsagsayin ko muna, si Vice Mayor Max Pascual! Max! Good morning, mga batang Gapan! Ang laki mo Ay, siyempre, good morning sa inyo. Namumukhaan ko yung iba dito, mga kasabayan ko Shoutout sa mga batch ng Divinians dyan. Good morning sa inyo. Sino dito nakasabihin niyo Max sa Divina? Meron, ayun. Anong grade? Anong grade? Grade 7. Kakaiba kami ng section. Ayun. O sige, diretso Max. Alam nyo, ako din, hindi nyo natatanong, lagi kasi ako umiikot sa Gapan. Estudyante pa rin ako, katulad nyo. Third year ako, ang course ko, Bachelor in Science and Psychology. Kaya alam nyo, ang dami kong ginagawa. Biruin nyo, SK President ako, nahanapan niya ako bilang Vice Mayor, estudyante pa ako. Kaya, naiintindihan ko din, pare-pareho tayo, may pinagdadaanan tayo. Marami yung sa inyo. Katulad ko na working student din.
Magkaiba sa inyo, may pressure sa pamilya, inaasahan ng pamilya maging breadwinner. Kaya alam nyo, minsan, alam ko yung feeling na yun yung parang nag-iwan tayo sa ere. Naramdaman nyo na ba yun? Na parang wala tayong kasama. Kaya alam nyo, nakaka-inspire at nakakatawa na meron nag-aalala. Boy, iniiwan sa iniiwan ng Shota, ibig niya sabihin. Boy, iniiwan ng Shota, ibig niya sabihin. Pagpasalamat natin, nakaalala tayo, na lahat tayo dito sa Lapan, naging scholar ni Congressman Dave Pascual, di ba? Yes naman, siyempre. Salamat po ngayon. Alam nyo, ako, kabataan ako katulad nyo, pero tumatakbo ako bilang vice mayor. Isa lang naman ang masasabi ko dyan. Alam nyo, yung laban ko, hindi lang naman para sa akin to eh. Ito, para to sa kung ano ang tingin ng tao sa ating mga kabataan. Gusto ko ang tingin ng tao sa kabataan dito sa Laban, masisipag, manikaya, at kaya nilang mag-aral ng mabuti. May responsibilidad. May responsibilidad. Kaya ako, asahan nyo, lahat ng tulong na ibibigay sa inyo, ni Mayor Joy, ng mga pansihal, ang ibibigay sa inyo ni Kong Emig at ni Bukal Dodo, dadagdagan pa yun. Kasi mayroon ng kasangga, kapareho yung kabataan si Vice Mayor Max. Ayan. Ako, magbabagi ng ako congratulations at sana pagbutihin natin pag-aaral, tayo yung magtaguyod sa lungsod ng Lapan. Bumalik tayo dito, itaguyod natin ang lungsod ng Lapan. Maraming Ayan. salamat. Good morning sa inyo lahat. Tingnan mo may kaklase ka pala dito. Alam mo ba, yung laban ni Vice Mayor Max na to, hindi rin niya ito laban. Laban ito ng mga kabataan sa lungsod ng Lapan sa kauna-unahang pagkakataon. Generation nyo ang magiging Vice Mayor, 21 anyos, 21 years old. Kayo ito. Kayo ang isasagisag ni Max pagdating sa sangguniang panglungsod. Ang nakakatawa lang, si Max pinapa-disqualified ngayon. Pinapa-disqualified yung kalaban niya na 54 anyos na yata. Yung kalaban niya, yun yung tinalo ni Mayor Joy Pascual nung nag-ang eleksyon. Pinapa-disqualified kasi daw maputi. Kasalanan ba kung maputi si Max? Max, akala yata hindi ka Pilipino. Si Max po, para malaman nyo, dito pinanganak. Dito, unang namulat ng kanyang mata. Dito ang kanyang unang uha. Dito ang kanyang unang hininga. Hindi pa ka, 2 beses pa lang napunta ng New Zealand to eh. Max, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Tingnan nyo nga. Ano ang pambansang hayop natin? Kalabaw. Hindi, alam mo. Paano yan? Pambihira naman, tapos napadisqualified. Max, sino ang asawa ni Gavin Concepcion? Siya ang kureta. O, di ba? O, teka muna, Max. Mamaya na tayo. Pagsalitain muna natin si Mayor Joy Pascual. Ayos sa amin. May pag-aalala. I love you too. Lagot ka sa akin. Mahina ako sa'yo. Alam ko, nagsilang yung magiging mga dito. Ito lang, pakiusap lang namin. Makulit-ulit lang din kung ano yung pakiusap nila. Yung mag-aaral kayo at mabuti. Kasi alam nyo, sinabi ko dito sa nakarate. Ako po, graduate ako ng Pasok ka. FEU College BS Psychology. Tapos si Mayor Joy, pinagpatuloy ko edukasyon ko sa De La Salle University College of Law. Doon ako nag-abuka siya. Pero alam niyo kung ano yung pagkakaiba ko sa inyo, kahit sasabihin ko, graduate ako sa Maynila, ang pagkakaiba sa aking pagka-graduate ko, alalas ng pakiram. Actually, kahit yung nag-aaral alalas ng pakiram. Pero dito nakita nyo, ang pagkakaiba nyo, kahit nasa probinsya kayo, meron kayong Congressman Emig Pascual na nakaalala sa pag-aaral. Hindi yan nakukuha ng mga nag-aaral sa Maynila. Hindi yan nakukuha ng iba. Kaya ngayon, napakaswerte nyo. Sana pagkaingatan nyo. Ako na nag-aaral, wala man ng congressman o mayor na nagsabi sa akin, kaya mo pa ba? Pagbutihin mo pag-aaral mo. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Obligasyon mo lang mag-aaral. Di ba ang sarap? Walang hinihingi ka pa rin, hindi mo
mabuti. Pag nag-aral kayo ng mabuti, hindi naman sa amin ang balik nun eh. Hindi naman yayaman si Kong Emek, hindi naman yayaman. Ang gusto namin kayo, gumanda yung buhay Okay, niyo, di ba? makatulong kayo sa pamilya niyo, at pag nagkataong sumobra pa kayo, tumulong kayo sa mga batang gapan. Napakasarap na pagtulong sa kapwa. Bata pa lang kayo, may umaalalay na sa inyo. Kaya sana i-appreciate nyo kung ano yung meron kayo ngayon. At ang pakiusap ko, ay mga batang gapan, ang edad nyo ngayon, matatalino na kayo. Isa lang ang pakiusap ninyo yung Joy. Sana huwag kayong maniniwala sa fake news. Pwede mo ba yan? Sa paninira. Sa paninira. Alam mo, Mayo Joy, tingnan mo ha, itong mga kabataan na ito, nung nagdadaang mga panahon ng ibang congressman, pinadadaan pa sa leader o paglilista ng scholar, piling-pili na, mayroon ng limitasyon kung ilan, pinadadaan pa sa leader, pinadadaan pa sa mga politiko. Ayan, testigo kayo ha. Inopen ko listahan, magpalista na lahat ang gusto mag-i-scholar ng Kong Emeng. Wala, Joy, dumaan sa leader, walang dumaan sa politiko, kapitan man o konsehal o kahit sino. Ano ibig sabihin nun? Inilalabas ko kayo sa politika. Gusto ko, huwag kayong humalo sa politika para malayo kayong makapili kung sino ang gusto ninyo. Kasi, alam mo, maganda pang nawagan mo sa kanila eh. Huwag silang maniniwala sa fake news, ibig sabihin yung mga naninira na wala namang ginawa kundi lalabas lang sila kapag panahon ng eleksyon. Tama ang sinabi ni Mayo Joy, mga bata kayo, pero matatalino kayo, at alam ko, hindi kayo kayang lokohin ng mga fake news na yan. Ha? Ay, tulad nga ni Vice Mayor Max, saka naman nakakita. Ba't hindi ang gawin na lang ng kalaban niya? Joy, yung kalaban ni Max, yung tinalo mo eh. Yung tinambakan mo. 3 points. O, 3 points. Okay. Ba't hindi na lang ang gawin niya? Mangampanya siya. Parehas laban, fair fight. Ba't hindi na ang gawin niya eh? Pumunta siya sa mga kabataan. Pumunta siya sa mga magulang niyo. Pumunta siya, umikot sa lungsod ng Gapan nang malaman niya at madama niya kung ano ang nararamdaman ng taong bayan dito sa lungsod ng Gapan. Hindi yung ipapadisqualified mo. Isipin ko, 21 anyos, yung inyong magiging boses sa sangguniang panglungsod, gusto nung kalaban niya ma-disqualified. Sa bagay, hindi ko naman masisisi. Dahil pag nag-eleksyon, sinisigurado ko, siya 10,000 boboto. Pag naka2,000 yung kalaban ni Max, napakaswerte. Hindi ba? Ito to lang, yun lang naman yun eh. Pero sana, lumaban sila ng parehas. Huwag nilang alam nyo, ano reason? Ba't pinapadisqualified? Maputi daw. Eh, lahat kayo, dami maputi dito. Lahat kayo pala, hindi pwedeng bumoto. Si Max, ipinanganak dito. Si Max, dito lumaki. Dito nag-aral. Max, alam mo ba sa hayop natin? Alam mo, O, tingnan nyo nga. Ay, Pilipino talaga. Pilipino talaga. malamang sinisisi ko rin yung tita ko eh. Ba't hindi nila ako pinakarawan? Ngayon, kinakana ako masyado daw ako magputi. Kaya mo na Max, basta importante, ganito yan. Isinishare lang naman natin sa mga kabataan kung ano yung mga sitwasyon na yon. Ang importante, lumapit ka sa kanila, mangako ka. Kinakailangan mayroong plataforma at mayroong kang vision para sa kanila. At hayaan mo silang magdesisyon. At kapag sila nagdesisyon at binigyan ka ng pagkakataon, yun naman, nasa kamay mo na ang bola kung dapat mo silang magsisi o hindi. Kinakailangan, hindi lang pinangako mo, hindi lang inaasahan na, lagpasan mo, gawin mo ang lahat ng magagawa mo para sa kabataan dito sa lungsod ng Gapan. Para sa inyo, yung laban ni Max Pascual. Okay? Kaya mga batang gapan, yun yung maniusap ko sa inyo, talinihan natin. Dapat lagi natin aalalahanin. Sino ba yung nakikita ko kahit hindi panahon ng eleksyon? Siguro naman hindi ko na kailangan sabihin sa inyo yan. Malamang sa malamang, kung Pasko, nakakain kayo sa bahay ng bonggang Noche Buena natin, sino yung nakikita natin na hindi ng panahon ng eleksyon? Dapat hindi ka lang masipag panahon ng eleksyon. Pag-aaral. Hindi ka lang dapat magaling mag-aral pag mag-e-exam na. Kailangan magaling kang mag-aral araw-araw kasi baka
tinatawag ka rin teacher mo. Kaya dapat wag natin kalilimutan din. Joy, patatalin yung mga bata na yan. Magpatanong ka nga. Mag-question Sige! ka. Subukan mo, gano'n patalin yung mga bata na to. History muna kuya, history. Ay, sino magaling sa history dito? History! Ako ano? Teka muna. Magkano premyo? Kuya, simula. 2,000. 2,000. O, sige. Ang tanong ko sa inyo, mga bata-gapal, history muna kuya ng gapal. Gapal, o sige, okay. Naku po, pinagmamalay ko kayo, matutalino kayo, ha? Sa kasaysayan! Kahit, Kung hindi nyo nasagot ko, mapawiin-ins ko natin. Ang tanong ko sa inyo, sa kasaysayan ng mga batang kapal, bumoto kayo ng sigurado. Sino ba ang huling board member ng isang batang kapal? Hindi nakakala. sino? Nandito kayo, hindi. Punta kayo sa akin. Kapatid ko, Sino ba? Teka muna, ano pangalan mo? Teka, saan ka? Nagkakaroon po. Minopan City. Ano po, Rafael Gonzalez. Rafael, sino? Ang tanong ni Mayor Joy, sino ang huling naging board member ng Batang Gapal? Si Mayor Rodel Guzman po. Ako ba? Teka muna! Teka muna! Saan ba nag-aaral? Kapag City College. Oh, Sisi. ano ang kurso mo? BS Criminology. Mukhang matalino to. May girlfriend ka na? Oh, May girlfriend ka na? alam po. Walang girlfriend. Hindi ako nagtataka. Nakapagtaka ba? Kasi mukhang matalino. Mukhang genius. Pero may niligawan ka. Alam po. Hindi nakakapagtaka. Pero alam mo bang yung dating mo na yun, maraming negosyo sa'yo. Halata mo ang maraming negosyo sa'yo. Di ko sure eh. Dahil BS Criminology ka, yung pag-aaral ng BS Criminology namin mo, huwag yung pagiging kriminal, ha? Nagpakiusap ko sa'yo. Dahil Ulit. yeah. Okay. Hanggang 2,000! Okay! Joy! Ito ha! Ako naman na magtatanong. History din to. Yung unang tanong ko, 2,000 pa yung nasagot nyo. Yung pangalawang tanong ko, isang tao lang din nasagot, isang estudyante lang. Yung pangalawa, yung follow-up questions ko, pag nasagot nyo, 20,000 naman. Mahina. Mahina yung mayor nyo. Kung mag-prem nyo, malupis. Mahina yan. O sige. Sino ito, magaling sa history? O, sino dyan? Teka muna ha. Pag di mo nasagot, bibigyan nyo ako 500. Against 22,000. O, sino dito may gusto sumagot? Sino? Sino dyan? Yung malakas sa loob. Sino? Asan? Asan? Ay, hinahin naman. Asan? Asan Joy? Asan? O, halika. Okay, halika dito ka. Okay. Ano pangalan mo? Vincent Alwan na si Lottie Flores. Saan ka nag-aaral? Sa all po, all lady. Anong course mo? Nursing po. Oh, good. Okay. Ha? Ano ko? Mukhang din magaling kumanta to. Okay na. Ito, tanong mo sa'yo. Ano pangalan mo ulit? MI po. O, MI. O, MI. Ito ang tanong sa'yo ni Kuya Emeng. 2 sulto ha. Yung unang tanong, 2,000. Yung pangalawang tanong, 20,000. O, di ba? O, sige. Ito ang unang tanong sa'yo. Ha? Sino ang pumatay kay Magellan? Hindi ko siya naman ano po siya. Parang naano po. O, sige, babalitain ko na lang. Bigo lang. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Wala po. Hindi ko alam. Hindi, yung totoong tanong. Sino ang pumatay kay Magellan? Wala po. Ano po siya ng arrow. Sa right leg po. Sa poison arrow. Doon po sila lakay. Doon sa malakay po sila doon sa ano. Sa bunutan ko to! Maniwala kayo? Eh, ang sinasabi mo, si ano yun eh? Sino yan yun? Doon po sa topic namin. Ano po. Doon sa malakay po sila. Magellan doon po sa ano nila. Lapu-lapu. Ano po. Kasi sila po sila tao. Tapos po sila Magellan. Halos 5,000. Wait lang yan.
Ano yung pelikula na yan? Yung May Gates, ano, sa... Si Achilles yun eh! Si Achilles! Si Achilles! Iba si Magellan, iba si Achilles! Eh may kumanta ka na nga lang kaysa tuloy ka! O sino dito? Sino? Halika. Halika dito. Diyan ka lang ha? Sige, halika. Magtulong na kayong dalawa. Sige. Kasi, ano pangalan mo? Claire Malga po. Taga saan ka? Pangbuan po. Saan ka nag-aaral? GCC. Wow, okay. O sige ha. Claire, sino ang pumatay kay Magellan? Based on the history, si Magellan tinuturo. But unfortunately, based on our study, which is history, Spanish history. O tapos na, salamat. Sige, tuloy mo. Based on study po namin is soldier po talaga yung totoong pumatay. Ang tinuturo lang po nila is sila po lang po. Oh, so yun talaga. O sige. O, kung pwede na, pwede rin si Joy. Okay, hindi, may 2,000. Tingin 1,000 na kayo. Ito ngayon. Ito ngayon, 10,000. Ha? O sige, ito naman yung follow-up question ko. Kung si Magellan pinatay ng sundalong Pilipino, pwede bang malaman kung taga saan yung sundalong Pilipino? Saan pinanganak at ano apelido? Ha? Oh, ang pumatay, ang sundalong pumatay, hindi para malaman niya, pumatay kay Magellan, ha? Si Dato Harubuti. Si Dato Harubuti, anak ni Sultan Kudarat, at saka nanay niya si Amesa Sales. Okay? Ipinanganak siya, hindi ko na alam. O 2,000 na, tama na, okay na yun. O sige, o yan o. Tingin na lang kayo ha.